Matinding laban na naman ang dinanas ng ating bagong Grandmaster na si Denden kontra sa Grandmaster ng India. Pag-aralan natin. Ito pong kalaban ni Denden na si Seturaman, nag 2673 na rating nito pero bumaba ang rating ano? Sinabayan ni Denden ng paborito ng inyong lingkod na Hyper Accelerated Dragon. Pinasok ni Seturaman at ayun gustong iuwi sa Maroxy-Bind. Pero tinira ni Denden yung plakado talaga, mainline. Kung matatandaan nyo po, kaya ko nilagyan ng arrow yan. Paborito ko kasi yung Queen Basics di ba? Lagi nyo napapanood sa akin yan. Pero si Denden, plakado Smooth, linyado. Bishop E3, Queen B6. Yun lang. Ngayon ko lang nakita to Kombinasyon ng Queen B6 ko at mainline. Knight B3. Okay, may threat. Umatras lang. Knight D4. Nagparamdam dito ang GM ng India na gusto niya ng tabla. Ayun, nagbago, nag-Queen D2 at dinipensahan ang Pawn B2. Kasi dito po mga kamatyas, pinoprovoke ni Denden na mag-Knight C3 ang puti Which is normal naman, di ba, na makita, develop, pero kakapturin kasi yan. Ayun, yan ang paborito ko dyan. Pero naramdaman, naamoy, malakas makaamoy si Seturaman, naramdaman, nag-Queen D2. Depensa sa B2 bago mag-Knight C3 na dito hindi pwedeng capturein kasi Queen na pang capture hindi na madodouble pawn. Knight F6, Knight C3, castling, Bishop E2, D6. Yan, napunta na po sa talagang main line ng Maroxy-Bind. Yun nga lang, mahirap talagang sanggay ng Maroxy-Bind. Napakakunat niyan mga kamatyas. Knight D4, bumalik ang Knight at nag-Knight C5. Rook B1, ayun. Bookline pa to mga kamatyas, dami pang tumira niyan. Rook B1, purpose ay mag-B4. Knight XD4 na, okay, exchange na. Nag-A5, okay. So ito pong Fianchetto Bishop, sa ganitong sitwasyon, okay lang yan na i-exchange sa kapwa Dark Square Bishop. Wag lang yung ma-exchange yung Fianchetto Bishop sa Knight. Tapos buhay pa yung Dark Square Bishop ng puti. Diligading yon. Ito pong A5 ang purpose ay para mapigilan ng B4 at wag maigli o maistorbo man ang Knight sa C5. Nag-Rook FD1, B6, okay. Para i-develop ang Bishop papunta sa B7. Ayun. Teka muna mga kamatyas atras ko lang sandali. Nakalimutan ko po. Pag Rook FB1 ay novelty kasi ang old line ay B3. Tinira nila Anand noong 1990 pa. Tagal na. Anand versus Ivan Morovic, 1990. Ang tinira ni Anand, B3. Grabe pala. Antigo na pala itong linya na to. Pero Rook FD1 bago 2025. Okay, nag B6. Kinapture na ang Bishop, King takes. At nag Queen to E3. Yan, yung mga ganyang pa-islog-islog. Yan ang kailangan bantayan Yung Queen E3, ang basa ko dito, mag-E5 yan. Para mag-take effect ang pressure ng D-file at imagine niyo po magkaroon ng exchange ng pawn E5 to D6, mawiwik ang D6 kapag nag-iisa na lang yan. Okay? Medyo mabigat din ang binitawang positional move ni Seturaman. Nag-F6 na pilitang mag-F6 si Denden. Kasi malakas talaga yung paparating Hindi naman pwedeng iilag lang ng ganun-ganon kasi may lundag ng knight. May mga annoying threats At nag-B3. Ayun, yung tinira ni Anand noong araw. Bishop E6, abang lang sa knight, lundag sa D5. Nag-A3, ayun, decidido talagang paalisin yung knight. Knight D7, inunahan na ng alis ni Denden at nag-Rook C1. Ayun, kasi po kung mag-B4, pipilitin naman dito ng puti, capture, magkakaroon naman ng tempo control sa A-file ang Rook. Kaya mainam at magagamit yan ng black. Nag-Rook C1, okay, para pag nag-Knight D5 mamaya, may posibilidad na pag kinapture-capture, C ang pangka-capture at magkaroon ng mainam na control sa C-file. Knight C5, bumalik si Denden, tineret ang pawn sa B3, Knight D5 na. Ayun, itong Knight D5 at the same time yung Queen kasi depensado rin yung pawn B3 Rook C8, di muna nagmadali. Oo nga naman, hindi pa naman pwersadong capturein yung Knight Pwedeng dyan lang muna at kakapturein sa tamang oras or tamang panahon. Rook C8 muna, B4,
knight D7, knight F4 at nag-bishop F7, bishop G4. Ayan na po, no? At ayan na, tinutuhog-tuhog na, tinutusok-tusok na. At nag-rook C7, ilag lang sa pin. Queen H3. Teka muna, Queen H3. Aha. Magna-knight E6 yata or bishop E6. G5. Ayun. Para talagang mag-react na. Ano ba talaga gagawin ng knight mo? Bumalik sa D5. Kasi kung dito pupunta, knight E6, simpleng ka-capture, capture, tapos knight E5 eh. 'Di ba? Okay sa black. At the same time, walang F4 dito. Kaya napakainam niyan sa black. Kaya balik tayo. Kaya bumalik sa D5, kinapture na C6 kasi nandyan na yung tore, nakaporma na knight E5, bishop F5. Uy, nako, may threatening matchas. May threatening matchas na pa rook H8 ang ating pambato. Nag-queen E3, tinarget ang weak B6 pawn. Kinapture muna ang B4 capture and nag-B5 iniwas. At the same time, yung knight po pwede nang lumundag ng matibay sa C4. At kinapture na rook C1, knight C4 binarahan, queen D4 at nag-rook A8. Ayan, paislog-islog lang mga kamatyas. At ang isa pang ginagawa kong technique dito pag ganito, hanggat maaari ma-exchange ko yung reyna. Yan, kung queen A7, ayan, parang nakikita ko maggaganda ang control ng black. Lalo na may rook A4 na paparating, matarget yung weak B4 pawn. Queen D1, ay talagang naghahanap ng mga tasbo-tasbo, mga butas. Queen to D8, Queen H5, Queen G8. Grabe yung solution na yun. Ang hirap ng solution ni Denden. Oo. Kasi di pwedeng mag-H6 may pasok eh. Grabe, buti nakita yung solution na yan. Pero pumangit yung pwestuhan ng Queen. Syempre, naging passive eh. At nag-Bishop E6, tinusok muna. Queen F8, balik ulit. Queen G8, H4. Ayan na, nako. Pamunit na. Kinapture, Rook C3. Nako, nakakatakot Parang may mga check pero may pawn pa. Wala pa naman. Rook A3, obligado pong habulin ng tore na yan at kung ano pa ang magawa niyan. Ayun, nakipag-exchange na. So medyo relieved ng konti dito si Denden kasi pero pangit pa rin ano kasi grabe, tingnan niyo po evaluation bar, losing si Denden. Bakit? Ano bang tira? Lamang pa rin ng malaki na ang puti ano. Pero mas kahit papaano maganda-ganda pa. Knight C4 daw ang gusto ng computer. Yan, pero decisive advantage na rin. Grabe pala yun. O balik tayo sa ginawang King H8, King F1, ayun. Dito naman, hindi natumbukan ni Seto Raman. Grabe kung nakita pala. Grabe pala yung tira. E5. Pamuwersa sa F6. Na dito gagawin ay Queen F7. Teka muna, bakit? Kasi kung kakapturein ng D-pawn, magpupush D6 hanggang sa makuha yung F6. Magdi D7 yan. Nako, napaka-dangerous pass pawn pag nagkataon. Oo nga. Kasi pag kinapture ito, Queen takes F6. Queen G7, Queen D8 check, babalik, and Queen G8, gaganon lang, susugswangin lang o capturein na. Ayun. So, tapos yung E5 ang next target, yung B5 weak, Bishop versus Knight, mas malakas po ang Bishop dyan kasi open position eh. Okay, na-miss yan ni Seto Raman. Ang ginawa ni Seto, nag-King F1, Knight C4, Queen H6, Knight E5. Abul-abul si Denden, maka-recover. Knight C4, Queen H3, Queen G7, di makaalis ang reyna, kakabantay po ha, hindi pwedeng gumalagala Queen A8. King E2, H6, G4, nako, magdi-G5 na. Knight B6, Queen H5, ayun ang masakit, susundot na. King G8, pag chumek kasi dito, harang lang ng queen, ano? King D3, King F8, King E3, check, King E2, Knight B6, at dito ay King D3, Queen H8, Queen H2,
King G7, Queen H5, King G8, Bishop E6, nako, threatening matchas, Queen G7, at nag-Queen H2. Sensya na po, medyo naglalag ako ng konti, ano? Sensya na, pero yung audio naman natin is on time. F5, ayun, nagwala na dito si Denden para makagulo-gulo na. Grabe, wala na kasing kabuhay-buhay talaga. Paulit-ulit na lang dyan ng mga tire. Kinapture ng G-Pawn. Yun, umangat ang evaluation bar. Dapat daw po tira ni Seturaman is Bishop takes F5. Pero ang hirap naman mahalata nun. Ang hirap manotice, ano? Bakit? Anong diferensya ng G takes? Parang okay naman, ah. Knight C4, saan papasok yan? Pasok, pasok, pasok. Wala pa naman. Queen H3. Check. King E2. Knight C4. At nag-King D3 ulit. Knight B2. King E2. Knight C4. Check ulit. Gumanon. Oh, capture na to. Lumamang pa ng konti si Denden. Pambira yan. Magwi-winning pa yata. Queen D3. Oh! Ubos! Ubos! Tingnan nyo po ang evaluation bar. Ah, yun lang. Sakit naman nun. Ang sakit naman nun. Winning kagad si Denden. Hindi pwedeng King D1, ano? May Knight F2. Obligado King E3. Talaga, pinaganon? Knight F6. Nako, todas. Ubos pa si Seturaman. Oh. Queen D2. Hamon queen to queen. Knight G4 check muna. King D3 obligado. Teka muna mga kamatsas. No? Ano bang accurate dito? Ah, grabe pala. Ito pala ang very powerful. Queen F1 pala. Nepian. Diyan lang pala. Oh. Parang masugsuang-sugsuang na yan. Timing muna yung Knight G4 check. Halimbawa, paano kung gumanito? Queen E2, Queen H3 check. Grabe, timplahan din pala ito. Grabe din pala ang timplahan. Pagka gumanong kasi may Queen B3, no? O harang natin yan. Queen H2. Grabe, yung hirap din pala. Sabay Queen G3 check pag gumanon. Queen E1 check. Ayun, saka mapipitas-pitas ng... Dapat pala makita yung tempohan na yan. Pero mahirap talaga makita yan, mga kamatsas. O, balik tayo sa Knight G4 check, King D3, Queen F3 check, takbo, King C2, check ulit, King B1, Queen E4 check. Tingnan nyo po yung evaluation bar. Oh, grabe. King A2, Queen C4 check. Ayun, teka muna, medyo bumaba ang evaluation bar. Accurate daw po. Yun na pala ang accurate. Queen to queen na pala, capture, capture. Tapos, pag dinipensahan, Knight D4 check. Kasi pag dito may double no? King B2, ayun pala. Ay nako, grabe. Hindi na pala aabutan. Ito po kasi ang rule of square. Oo nga, no? Oo nga, sayang pala yun. O kasi malayo yung king hindi aabutan wala sa rule of square Hindi aabutan. Hindi aabutan. Todas mga kamatsas. Grabe pala yun. So medyo mahaba-habang calculation. Tapos parang hindi halata, no? Pero ginawa ni Denden kasi is Queen C4 check. King B1. Check ulit. King C1. Check ulit. Queen B2. Parang pwede pa rin capturein Yun, kinapture na. Kaso kaibahan, iba yung yapak ng ng knight Sa ibang lupa, nakatapak. Walang knight D4 access na makuha yung bishop, H5, ayan. Nako, ito na. King C3, H4. Oho! Nako, winning na winning. Tingnan nyo evaluation bar. F6, obligado yan. Knight G2, perfect. Kasi magna-knight takes F4. King D4. Knight takes F4, Bishop G4, kinapture. Yun lang. Bumaba ang evaluation bar sa parting yon. Teka muna. H3 na pala. Capture dito. Capture. Paano kung gumanon? Siguro yan ang kinukonsider ni Denden. Baka gumanyan Na kapag nag-H2, may ganon.
Ayun ang binibiling tira. Ito lang nakita ko eh, oh, kaso may ganun eh. Idea, ito binibiling tira, oh, night ito mga kamatsas. Ubus na naman. Ubus. Kasi chichik na eh. Di naman pwedeng capturein, re-ray na. Halimbawa kung ganito ang gawin mga kamatsas, so tinan nyo ganito oh. Oh, sabay pa rin, di ba? Capture, capture. Yung tipong kulong, kaso may ganun eh. Ubus naman yung pawns. Talo na sa king and pawn ending. Talo puti dyan. Makukuha yung pawn. Grabe siya! Sayang! Ang inayang ako bigla. Ayun, pag capture dito, sige, looking ano pa rin naman. Winning pa rin naman King E4. Knight G6. Bishop D7. Check. Teka muna. Chumik. Bakit? Naku, bumalik sa equal. May tira bang iba? Dito lang daw dapat. Kasi makukuha to. Makukuha ito. Pero ito lang daw dapat winning pa rin na, capture, capture. Tapos H3. Pag King F3 ba? Pag nag King F3, may Knight F4 kasi. Sacrifice yan, pero threat yan. Hindi pwedeng capturein, may ganun. Halimbawa, mag Bishop C4, depensa muna, kaso may H2, di na kayang abutan. Obligado pala ito. O kaso, simple na lang. Capture. Dito, capture. Wala na. 2 pawns na yan. Wala na yan. Awarding na yan, mga kamatyas. Talo na yan. Balik tayo dito. Kaso dito, F5 ang ginawa ni Denden. At Bishop takes F5. Knight E5. Bishop H3. King E7. Ako, slow motion na yung movement ng board ko. Pasensya na po mga kamatyas O, Bishop F1. Threat ang pawn B5. Nag-Knight C4 hinarangan. Bishop H3. Ayun, bumalik sa equalize. Grabe, mahiwaga talaga endgame. Napakahiwaga ng endgame. Gumanon. King F4. Opposition. Siyempre, para di makalapit yung king. Knight C4. Balik ulit. Bishop H3. Knight B6. Threat ang pawn D5. Bishop G2. H3. Ginanon na. Kinapture. Capture. King E4. Knight takes B4. Bishop D7. Knight A2. Pag kinapture may double. Pero nag King D3 muna. So nakahanging threat pa yan. B4 and King C4. Yun lang. May King B3 na paparating. At tagpas ang knight, ang pawn sa B4. King E5, King B3. Grabe, nagkaroon pa ng pag-asa si Seturama. King D4. At nag-Bishop E6 kasi hindi pwedeng mag-push nang ganun-ganun lang. Kakapturin na talaga yan. Knight na lang matitira, hindi nakakamati yan. Insufficient material. Ayun. So dito po ay milagrong nakatabla pa ang Grandmaster ng India na si Seturaman. Grabe Ang inayang ako bigla. Pero ganun talaga mga kamatyas. May pressure din kasi sa board. At yung nakuha ko pong PGN file, hindi po kasi natin ma-detect or makita yung time control. Maaring factor din sa time, no? Pero ganun pa man ay nagpakitang napakaganda na ginawa dito ni Denden. From losing from pit-pit na, nabuhay pa. Winning pa talaga. 'Di ba? Kumbaga parang kung ako po ang tatanungin dun sa position kanina ni Denden na parang pilipit na, parang makatabla okay na siya Parang jumakpat na yun nga lang nabigyan ng pagkakataon ng winning. Sayang. Pero tabla, from losing, nakatabla, yun na lang ang isipin natin mga kamatyas. Okay, so isusunod pa natin yung iba pang mga laro ni Denden against Grandmasters. Susunod natin sa ibang video natin mga kamatyas. Laro niya kay Prias Moro ng Indonesia, Grandmaster yon, at laro niya kay GM ng taga-Australia yata yon. Sige, 2 games ang i-analyze natin sa susunod nating video. Maraming salamat po mga kamatyas at napagbigyan na po natin ang inyong request na laro niya kay Seturaman. At hanggang sa muli po, mag-subscribe po kayo at paki-like nyo po ang video na ito. At huwag nyo pong skip yung ads kahit isa lang. Maraming salamat!